Nakakatakot at para sa ilan po halos imposibleng paniwalaan. May mga katawan po ng mga santo na matapos mamatay ay hindi po agad nabubulok tulad po ng normal na nangyayari sa tao. Hindi po 10 taon, hindi po 2 taon, kundi minsan ilang dekada. At sa ilang kaso po mahigit isang siglo. At ang mas nakakagulat, hanggang ngayon po ay makikita pa rin sila. Hindi sa larawan, hindi po sa painting, hindi po sa ribulto, kundi sa kanilang mismong labi. Ngunit ang mas malaking tanong po ay hindi paano nangyari ito, kundi bakit ito pinayagan ng Diyos. At biblical ba talaga na ang mga katawan ng mga santo ay hindi nabubulok? O isa lamang itong alamat? Ngayong araw po susuriin natin ang isa sa pinakamisteryoso at pinaka-nakakamanghang kabanata ng kasaysayan ng simbahan, ang misteryo ng mga incorrupt saints. Kapag narinig po natin ang salitang incorrupt, maraming agad na nag-iisip ng himala. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ang incorrupt saint ay tumutukoy po sa isang santo o lingkod ng Diyos na ang katawan po ay hindi nagpapakita ng normal na antas ng pagkabulok matapos ng kamatayan. Ngunit mahalagang linawin po ito. Hindi po lahat ng santo ay incorrupt at hindi po lahat ng incorrupt body ay automatic ng santo. Ang simbahan po ay napakaingat sa mga ganitong usapin. Hindi po ito ginagamit bilang pangunahing basihan ng canonization. Dahil ang tunay po na sukatan ng kabanalan ay hindi po ang kalagayan ng katawan, kundi ang pagmamahal sa Diyos, ang pagsunod kay Kristo at ang buhay po na puno ng kabanalan. Now, isa po sa pinakasikat ay si Saint Bernadette Soberos, ang batang nakakita kay Our Lady of Lourdes. Nang hukayin po ang kanyang katawan makalipas po ng maraming taon, nagulat po ang mga nakasaksi. Hindi nila inaasahan ang kanilang nakita. Isa pa po ay si Saint Catherine Lebore at maging si Saint Jean Vianney. Meron din po mga ulat tungkol kay Saint Charbel at iba pang mga banal po na lingkod ng Diyos sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang panahon. Ngunit pare-pareho pong tanong ng mga tao. Bakit kaya? Marami pong nagugulat kapag nalaman nilang ang paggalang sa mga banal na labi ay hindi imbento ng Middle Ages. Hindi po ito naisip lamang ng mga pari. Hindi rin po ito simpleng tradisyon na walang pundasyon. Sa katunayan po, ang ugat nito ay matatagpuan mismo sa banal na kasulatan. In 2 Kings 13:20-21, nang maihagis po ang isang patay sa libingan ni Eliseo at madikit siya sa mga buto ni Eliseo, siya po ay nabuhay. Pag-isipan mo po yon, patay na si Propeta Eliseo. Wala na siyang ginagawa. Hindi siya nanalangin, hindi po siya nagsasalita, hindi siya gumagawa ng himala. Ngunit ginamit pa rin ng Diyos maging ang kanyang mga labi bilang instrumento ng biyaya. Ngayon tanungin po natin, ano bang gustong ipakita ng Diyos dito? Na makapangyarihan ba ang mga buto? Hindi po. Na si Eliseo ba ang gumawa ng himala? Hindi rin po. Ang gumawa po ng himala ay Diyos. Ngunit pinili niyang gamitin ang labi ng kanyang banal na lingkod. Now, ito pong malalim na katotohanan dito. Ito pong dahilan kung bakit mali ang paratang ng ilan na pagsamba sa buto ang ginagawa ng Katoliko. Hindi po, hindi sinasamba ng simbahan ng mga relics. Hindi sinasamba ang mga santo. Hindi sinasamba ang kanilang katawan. Ang ginagalang ay ang gawa ng Diyos sa kanilang buhay. Katulad po ng paggalang natin sa Biblia, hindi natin sinasamba ang papel, ngunit ang salita ng Diyos na nasa loob nito. Now, in Acts 19:11-12, sinasabi po dito, God did extraordinary miracles through Paul, so that even the handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illness were cured. Nakakagulat po ito. Hindi po si Pablo mismo ang pumunta. Hindi niya hinawakan ng tao. Hindi po siya naroon. Ngunit ginamit po ng Diyos ang mga bagay na nadikit sa kanyang lingkod. At dito na po makikita ang isa sa mahalagang prinsipyo. Ang Kristyanismo po ay hindi laban sa material na mundo. Dahil ang Diyos mismo ay naging tao. In John 1:14, malinaw po ito, the Word became flesh. Ang Diyos po ay gumagamit ng material na bagay upang maghatid po ng biyaya. Tubig sa binyag, langis sa kumpil, tinapay at alak sa Eukaristiya, at kung minsan po, maging ang mga banal na labi ng kanyang mga lingkod. Now, ang mga unang Kristiyano po, maging sila po, mga early Christians ay may malalim po na paggalang sa mga labi ng mga martir. Noong mamatay po si Saint Polycarp noong 155 AD, isinulat po ng mga Kristiyano, we gathered his bones more precious than jewels. Hindi po dahil Diyos si Polycarp, kundi dahil nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya kapag nakakita po tayo ng incorrupt saints, hindi po dapat ang unang tanong ay, paano nangyari? Kundi,
ano ang gustong sabihin ng Diyos sa pamamagitan nito. Kasabay po ng mga kwento ng incorrupt saints, madalas din po may mga ulat ng visions, may mga santo po na nakakita ng langit, may mga nakakita ng purgatorio, may mga nakatanggap ng mensahe mula sa Panginoon. Kaya marami pong nagtatanong, biblikal ba lahat ng ito o gawa-gawa lamang? Well, diretso pong sagot natin dito. Yes, may biblical foundation po ito. In Acts chapter 2 verse 17, sinasabi po dito, your young men shall see visions. In Daniel 7, nagkaroon po ng prophetic vision si Daniel. In Ezekiel 1, nakakita po si Ezekiel ng makalangit na pangitain. In Revelation, ang buong aklat ay serye po ng visions ni Saint John. In Matthew 17, nagpakita po sina Moises at Elijah sa bundok po ng Transfiguration. Kaya, biblical bang visions? Yes. Ngunit hindi po lahat ng vision ay galing po sa Diyos. Tandaan po natin yan. At dito po talaga nagiging mahalaga ang discernment. Paliwanag po yan na sinasabi in 1 John chapter 4 verse 1. Test the spirits. Ito po ang dahilan kung bakit ang simbahan ay napakaingat. Kapag may nagsabing, nagpakita sa akin si Maria, may visions ako, may mensahe akong natanggap, hindi po agad ito pinaniniwalaan. Minsan po maaabot ng dekada ang investigasyon. Sinusuri, psychological health, theology, consistency sa gospel, fruits ng conversion, obedience sa simbahan. Now, isa po sa pinakamalaking mistakes ng simbahan ay si Saint John of the Cross. Nagbabala po siya, the desire for visions can become a trap. Bakit? Dahil maaring hanapin po ng tao ang extraordinary at makalimutan po nila ang ordinaryong daan ng kabanalan. Ang layunin po ng tunay na vision ay hindi po for entertainment, hindi po yan for curiosity, hindi po for fear, hindi po sensationalism. Ang layunin po nito ay for repentance, conversion, holiness, paglapit kay Kristo. Ano bang sinasabi ng mga santo? Kapag pinag-uusapan pong incorrupt saints, madalas po tayong nakatuon sa katawan. Ngunit ang mga santo mismo ay hindi po iyon ang gustong tingnan natin. Si Saint John Vianney po ay nagsabi na the body is a vessel destined for eternity. Napakalalim po nito. Ang katawan ay hindi basura, hindi rin ito Diyos. Ito ay templo ng Espiritu Santo. Maliwanag po yan in 1 Corinthians 6:19. Your body is a temple of the Holy Spirit. Si St. Padre Pio naman po ay paulit-ulit na nagpapaalala. Pray, hope, and don't worry. At sa isang pagkakataon sinabi niya, the earth could exist more easily without the sun than without the holy sacrifice of the Mass. Napakalalim po nito. Ito pong realidad ngayon. Para po sa mga santo, ang tunay po na himala ay hindi incorrupt. Hindi po visions, hindi po levitations, hindi po stigmata. Ang tunay po na himala ay conversion, ang pagbabagong loob, ang pagtalikod sa kasalanan, ang paglapit kay Kristo. Kaya pag nakakita po tayo ng incorrupt saint, huwag po tayong tumigil sa paghanga. Hayaan nating tanungin tayo nito. Ako ba ay namumuhay para sa Diyos? Handa ba ako sa buhay na walang hanggan? Buhay pa ba ang aking pananampalataya? Tayo rin po makakasagot nito. Now, ano bang sinasabi ng mga exorcist tungkol dito? Isa po kasi sa pinakamahalagang tinig po sa ating panahon ay ang mga exorcist. Dahil po araw-araw nilang nasasaksihan ang realidad po ng spiritual warfare. Si Father Gabriel Amort po, ang pinakatanyag na exorcist sa Vatican ay nagsabi po nito, the devil prefers to make people believe he does not exist. Pag-isipan niyo po ito. Kung makukumbinsi po ng demonyo ang tao na walang langit, na walang impyerno, na walang kaluluwa, na walang spiritual reality, mas madali po niyang iligaw ang tao. At marahil po ito ang dahilan kung bakit pinapayagan po ng Diyos ang mga pambihirang tanda. Hindi po para gumawa ng circus, hindi po para gumawa ng viral content, hindi po para gisingin ang tao. Now, si Father Chad Reperger naman, isang kilalang exorcist din at madalas po magsabi na ang modernong mundo ay nahulog sa materialismo. Naniniwala lamang ang tao sa nakikita, sa nasusukat, sa nahahawakan. Ngunit ang pinakamahalagang realidad ay hindi ang nakikita. Ang Diyos, ang kaluluwa, ang biyaya, ang buhay na walang hanggan. Kaya ano pong mensahe? Kapag nakakakita po tayo ng incorrupt saints, parang may sigaw po mula sa langit na huwag mong kalimutan ang iyong kaluluwa. Hindi dito nagtatapos ang buhay. May buhay pagkatapos ng kamatayan. Maghanda ka para sa walang hanggan. At marahil po, iyan po ang dahilan kung bakit pinapayagan po ng Diyos ang mga misteryong ito. Hindi po para masiyahan ang ating curiosity, kundi para iligtas ang ating kaluluwa. Now, ito po ang pinakamahalagang bahagi. Hindi po ang paano nangyari, kundi bakit.
Bakit may mga santo na hindi agad naaagnas? Bakit may mga labi na tila lumalaban sa normal na proseso ng kalikasan? Marahil po dahil naisipaalala po ng Diyos ang isang katotohanang nakakalimutan na po ng mundo. In John 11:25 sinasabi po dito, I am the resurrection and the life. Ang kamatayan po ay hindi katapusan. May buhay pagkatapos ng kamatayan. May muling pagkabuhay. May langit, may paghukom, at may walang hanggang buhay. Baliwanag po yan. Kaya paano kung mali ang tanong natin na marahil ang tanong po ay hindi bakit nabubulok ang ilang santo, kundi ang tamang tanong, bakit tayo natatakot sa kamatayan? Dahil ang mga santo po ay paalala na ang kamatayan ay hindi ang huling salita. Ang huling salita ay kay Kristo. At ang huling salita niya ay buhay. Sa panahon po ngayon, napakaraming tao pong nabubuhay na parang walang hanggan ang mundo. Ngunit ang mga incorrupt saints ay tila sumisigaw po sa atin mula sa kasaysayan. Huwag mong kalimutan ang iyong kaluluwa. Huwag mong kalimutan ang langit. Huwag mong kalimutan si Kristo. Kung may isang mensahe man po na nais ipaalala ang Diyos sa pamamagitan po ng mga incorrupt saints, ito po yon. Ang katawan ay lilipas, ang kayamanan ay lilipas, ang kapangyarihan ay lilipas, ngunit ang kaluluwa ay nananatiling magpakailanman. At ang tunay po na layunin ng buhay ay hindi po mabuhay na matagal, kundi mabuhay ng banal. Ang tunay po ng misteryo ng mga santong hindi nabubulok ay hindi kung bakit nanatiling buo ang kanilang katawan, kundi bakit sa isang mundong unti-unting nakakalimot sa Diyos, patuloy pa rin nilang pinapaalala na ang langit ay totoo, si Kristo ay buhay, at ang kamatayan ay hindi katapusan. Kung sangayon po kayo sa video na ito, please comment down below. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.